Good morning po. Buksan po natin sa Matthew 26:26 to 29. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Binayaran na po ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawan na nasugatan at sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos. Nung tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, mga kasalanan po natin ay pinatawad na. Tayo ay forgiven. We are forgiven people. Amen? Meron po akong isang pastor na narinig, sabi niya, bad people will not go to heaven. Sabi ba niya, good people will not go to heaven. So, siyempre may nagre-react, ay sino na lang pupunta sa heaven? Sabi niya, forgiven people will go to heaven. Tayo yun, di ba? Tayo ang forgiven, di ba? And then, sabi ba niya, forgiven people should be forgiving people. Amen? So, anong gagawin natin dun sa mga nagkasala sa atin? Kasi may mga taong hirap naman talagang patawarin. Pero, ang sabi ng Panginoon, patawarin din natin yung mga nagkakasala sa atin. Amen? Kapag yung sama ng loob natin, yung galit natin sa isang tao, hindi natin pinakawalan, kinimkim natin, inalagaan natin, kinukulong natin yung sarili natin sa isang invisible cell within invisible bars. Amen? Pero kapag ang isang tao na nagkasala sa atin, na gaano man ka bigat, gaano man kalaki yung kasalanan niya sa atin, kapag pinatawad natin siya, may pinapalaya tayong tao. Sino yun? Sarili natin. Amen? Magiging free tayo to worship God. Kasi pag hindi tayo nagpatawad, wala tayong peace eh. Wala tayong joy. Kahit tumatawa ka, pero deep inside, wala kang joy, wala kang peace. Pero once sa pinatawad mo ang isang tao, gaano man kalaki yung kasalanan niya, nagkakaroon ka ng peace, nagkakaroon ka ng joy na hindi maipapaliwanag ng mundo. Amen? Alam naman po natin ang nangyayari ngayon, di ba? Ang dami ng earthquake, sunod-sunod na. Mula pa pagpabata hanggang ngayon lang ako nakaranas ng ganitong sunod-sunod na ang earthquake. Talagang padating na po ang Panginoong Jesus. Anytime, pwede na mag-rapture. Kahit ngayon nagsasalita ako, pwede na mag-rapture. Pwede bumagsak na lang itong microphone. O bagay, mamaya si pastor pagdating dito, yung kanyang nasuot din sa kanyang tenga, ay bumagsak na lang kasi nawala na si pastor. So, habang iniintay po natin ang rapture, gayahin po natin yung 5 wise virgins. Nang dumating yung bridegroom, prepared sila. Kaya nakapasok sila. Pero yung 5 foolish virgins, hindi po sila nakapasok. Why? They were unprepared. And one way para po mag-prepare tayo for the rapture is to forgive those who have offended us. Amen? So as we take these communion elements, let us also forgive those who have offended us. Amen? Kainin na po natin yung bread at inumin natin po yung juice. Let's pray po. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming pong salamat sa araw na ito, Panginoon.
as we take these communion elements, Father, we also choose to forgive those who have offended us, Lord God. Prepare us, Father God, for the second coming of Jesus Christ, Lord. We are excited, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa tanging pangalan ni Jesus.